Okay, podcast episode number 2. Hello guys, ako si Palos. Kasama ko si partner ko, si Mr. All Sunday. Okay guys, ngayon may guest tayo. Pakilala ka nga guest. Hi guys, ako nga pala si Rocky. Pwede na yun. Sige. Ayos na po yun. Ah, Siyempre dahil may guest tayo dito sa podcast na to, interviewin natin si Mr. Rocky. Sige, ano ba mga tanong natin dyan? Mr. O Sunday. Tatanong natin Mr. Aplos. Palos? Mr. Palos pala, Mr. Palos. Ngayon Rocky, ano mo pinagkakaabalahan mo? Ano ka ba? Working ka ba? Student ka ba? Yan. Date lang ako ngayon. Guess lang. Ilan talino? Student ka. Anong course mo? Physical therapy, second year. Physical therapy. Physical therapy. English or Spanish? Ano? Yan. Pag hindi ka. Hindi, bilang physical therapy student, kwento ka ng mga experiences mo sa school mo. Yan. Hindi. Pero Physical yung therapy. Ano ba muna ang physical? naka-highlight. Hindi, teka. Bago tayo tumalakay dyan, explain mo muna, ano ba ang physical therapy? Ano ba yan? parang mas malalim siya sa medical course ng iba. Like nursing, medtech. Ito yung pinakamalalim talaga. Ganun pala. Ano siya, specific kasi siya, kumbaga. Sobrang dami yung Sabihin mo, Mr. Rocky, tinanong sa'yo, ano yung physical therapy? Sasabihin mo, mas malalim siya. Kasi, yun nga yun. Basta malalim. Malalim siya. So, Anong ginagawa mo? Malalim ako. Therapy. Anong ginaaral mo? Malalim eh. Parang ganun sa to eh. hirap explain eh. Hirap explain, Mr. Rocky. Totoo, Mr. Mr. Rocky, Rocky, nag-aaral ka pa talaga mabuti. Aral ako mabuti. Mr. Rocky, course mo yun, Mr. Rocky. Dapat alam mo yung course mo, Mr. Rocky. Describe your course in one sentence. Oh. Mahirap. Malalim, mahirap. Malalim. One word. Ay, yeah. Sige, sige, sabihin natin malalim yung physical therapy. Bakit physical therapy? Sa dami-dami ng kurso, may IT, may engineering, may Sa podcasting. totoo niyan, bago ako mag-physical therapy, nag-IT muna ako. Oh, IT. Mr. Rocky, bakit ka nagpalit? Ano bang naging experience mo? Bakit mo naisipan na, mag-shift na lang ako? Kasi ako sa medical eh. Mas gusto ko maging medical Malalim. field talaga. Hindi talaga ako sanay sa ibang course. Mas gusto So, niyo maging medical. malalim. Malalim. Teka na, maghugas ako ng kamay. Ikaw muna, Mr. O Sunday. Make Ano go. pa naman yan? minutes lang, Nagpo-podcast 2 tayo, minutes. pag-uhugat ka ng kamay. Tanginang buhay yan. Bigla eh. Hindi, ganito na Mr. Rocky. Antayin natin si Mr. Palos. Naghuhugas ng kamay. Okay na, Nagkaroon. okay na, ito na ako. Okay, Mr. Rocky. Anong favorite topic mo sa pagiging physical therapy student? Human body. Hindi kita marinig, Mr. Rocky. Yung parts ng mga katawan, yung anatomy. Anatomy, sige nga. Ano ba ang Magbigay mga ka- anatomy? Yun. Hirap isa-isahin. Parang hindi ka naman nag-aaral, Mr. Rocky. Dami yun. Puro Hirap siya ganyan sa i-explain. Mr. Rocky. Dami kasi yun. Sobrang dami yun. Magbigay ka ng isa. ilan?
Sobrang dami, hindi ko mabibilang. Sobrang dami. Parang buhok ng tao yung pinapabilang naman sa'yo, Mr. Rocky. Hirap nga. Example, yung mga buto natin sa buto natin sa tuhod. Meron pa silang kunyari yung isang part, kunyari yung femur, yung buto natin sa tuhod. So. Yung pinakataas niya, isang tawag doon is greater trochanter. Oh. Yung greater trochanter, meron pa yung parts na maliit. Hindi ko na alam kasi tawag doon, nakalimutan ko na. Basta ganun siya. Okay. Saan ka ba nag-aaral ngayon, Mr. Rocky? Our Lady of Fatima Antipolo Campus. Ano mo mga unforgettable moments mo sa school? Nung naglaro ko ng intrams ngayong ngayong April lang. Yun lang. Anong may papayo mo sa mga pumipili ng physical therapist? Kailangan nilang tatagan sarili nila. Kasi sobrang hirap talaga ng physical therapy. Ilang years ka na ba? Ilang years? Second year na ako ngayon pasokan. Ilang years ba tatapusin mo? 4 years. 4 years. Okay. Kung makakausap mo yung nag-invento ng physical therapist, anong masasabi mo sa kanya? Salamat. Kasi daming umiiyak na estudyante dahil sa kanya. Gago, ikaw pumili niyan, hindi naman niya pinapili sa'yo yun eh. Hindi ka naman niya pinapilit, Mr. Rocky. Hindi naman, oy, pag physical therapist ka, okay, bububuhin kita. Hindi naman ganun eh. Oo, ikaw yung nagkusa niyan eh. Magbaon lang sila ng pasyensya. Yun lang. Ano pa, itlog? Itlog na pula ba pwede baunin? Mr. Rocky, nakagit ka ba, Mr. Rocky? Nakagamit ka ba? Mr. Osay. Dahil lang, magdala lang sila ng mahabang pasyensya. Yun. Okay, sabi ni Mr. Rocky, presensya ang kailangan. Kaya mga papunta mga physical therapist, gusto mag-physical therapist, hindi ito madali. Mahirap. Malalim. Okay, sponsor. Hindi, wala pa. Sponsor. Wala akong maisip na tanong. Hindi, wala akong maisip na tanong. Ano pa? Hindi, ganito. Kasi yan, Mr. Rocky, ngayon, marami nagsasabi, mga physical therapist daw, may hina. Ano masasabi mo sa mga ganon? Paano mahina? May hina. Hindi ko rin alam. Sabi sa akin, may hina. Sorry. Mahina saan? Mahina saan? Hindi ko alam. Mahina sa babae. Hindi, sabi kasi ng kakilala kong psychologist, tayo nyo daw pagsabay-sabayin physical therapist. Ano ibig sabihin nun? Pagsabay-sabay ng food. Tatlo daw eh. Baka babae yan. Baka ibig sabihin nun, mas mahirap yung psychologist, no? Petics lang yung physical therapist. O hindi naman pala mahirap, Rocky. Kinokontra ka. Anong masasabi mo sa mga nagsasabi? Madali lang yung physical therapist. Oo. Bukan nila. Try lang nila. Yung hinamon. Try nyo guys. Mr. Rocky. Ano? Bakit nila itatry, Mr. Rocky? Try lang nila para malaman nila yung hirap ng physical therapy. Yun. Bakit, Mr. Rocky? Pag-aaralin mo ba sila? Try ko sila basta mag-physical therapy lang sila. Ako magpi-physical therapy ako Paaralin mo ako. Teka. Ano lang tayo? 1 minute break. Okay, tapos na ang 1 minute break. Balik tayo kay Mr. Rocky. At ang kanyang kursong pinili na pagiging physical therapist. Ngayon, Mr. Rocky, pagkatapos mo graduate, saan ang balak mo magtrabaho? Sa ibang bansa. Canada.
Naku, yan yung pinag-usapan namin last podcast. Kaya kung hindi nyo pa napanood, panoorin yung episode 1. Mamulat ang mata. Ayan ang sinasabi namin na lahat ng pumipili ng magandang kurso, lumilipat na ibang bansa. Sinabi Magandang pa natin topic yun? yan. Oo, yung sinabi ko yung mga doktor, yung mga nurse, nag-iibang bansa. Sa wage. Oo. Parang di ko makalala. Basta sinabi ko yun. Bakit, bakit, Mm, bakit ibang bansa, Mr. Rocky? Ayaw mo ba matulungan yung ekonomiya ng Pilipinas? Ano eh, mas gusto ko mag-ibang bansa kasi. Dahil ba yan sa sahod? Hindi naman. Mas ano kasi yung medical sa ibang bansa eh, mas Mas nabibigyan advance. sila ng... Dito kasi pero ang dami na nating ano eh, nurses eh, kaya parang nakakatamad na din silang ano eh, kasi kasuhin. Mm. ano nga, ate kaso, ano daw, marami na daw, eto guys yung sinabi ni Mr. Rocky, marami na daw nurses sa Pilipinas, kaya mahirap na daw sila at kasuhin. Ganun ba? Yung physical therapist, inaasikaso pala yung nurse. Kasi yun. Comment, baka nanonood sa amin dyan, comment down below nga kung may naintindihan sinabi ni Rocky. Mr. Rocky, umaamin ka. Gumagamit ka ba talaga? Saan ka ba talaga Hindi. nag-aaral? Sa ilalim ng tulay? Mr. Rocky, pumapasok ka ba talaga? O umihingi ka lang ng baon panggit? Pasok ako. No? Pasok tayo. Bakit tayo? Hindi ka... ikaw na lang, pre. Kasi sa mga nanonood, yung mga Yan, yung mga nanonood, ihikayat natin, mga nanonood. pasok kayo. Saan? Sa school. Marami ng nurse dito eh. Pumasok kayo kasi marami ng nurse dito. Nakakatamad na daw sila asikasuhin. Dati na tayong marami, kaya huwag na natin kasi kusuhin yung mga nurse na yan. Physical therapist. So. Ito. Bali, Rocky, di ba sa Fatima ka nag-aaral? Ano ba yung mga unforgettable moments mo nung... Ay, natanong ko na pala to, no? Gawa magtanongin ba? Ano? Kakatapos mo. Hindi nga kasi Mr. Rocky, sige. Kung papapiliin, bakit ka ba umalis ng IT? Ano kasi doon, Hmm. parang ano talaga, hindi ko na talaga na-feel na para sa akin yung IT. Hindi na. Bakit naman? Ano yung eksena na nakita mo sa buhay? Yung parang Tama, napasabi ka na ay, dito para sa akin. Nakakita ka ba ng calling? Oo, yung nakita ko lang yung coding, nahirapan na ako. Tsaka ano kasi lagi nakaupo lang, parang walang ginagawa lagi. Kaya nakakatamad eh. Paano ka walang gagawin? Bakit baka hindi ka nakagawa ng mga Hindi na. pinapagawa? Nakita daw niya yung calling, tinamad daw siya. Tapos ako, sobrang Hindi, hirap. yung calling yung parang nakita mo yung purpose mo, hindi yung tinamad ka. Sino ba? Katamad eh. Tsaka di ko feel na Di mo, mag-IT. ano ba IT yung gumagawa ng rep ba o aircon? Alam ko, aircon yun. Di IT tawag dun eh. IT Information Technology. Oo nga, yung mga aircon. Di ba information tech yun? Sabi nila yun daw eh. Gumagawa daw ng aircon eh. Pero di naman gumagawa ng mga aircon mga yun. Yung mga nagre-repair ng LCD. Ano ang tawag dun? Yung mga Naglalagay ng cellphone. time. Oo, naglalagay ng tempered. Yung mga technician tawag dun eh. Hindi ba IT? Information technician ba yun? Pero Mr. Rocky, kung maglalaban ng IT student at ang physical therapy student, sinong mananalo? Ano? Kung maglalaban ng IT student at physical therapy student, sinong mananalo? Wala na. Nasa kanila na yun.
Hindi, Ayoko nang, sa opinion mo, sino mananalo? siguro IT. Uy, nako. Bakit? Masyado silang madami. Hindi, ganito. Dalawang IT laban sa 3 physical therapist. Sino mananalo? Nanalo kami, lamang kami. Dalawa lang sila. Ganun. Sige. Ito naman, Paano subukan kung natin yung subukan naman natin yung pagiging physical therapist mo. Ito, meron kasi ako, kasi sumasakit kasi likod ko sa umaga. Ano ba dapat gawin pag sumasakit yung likod? Pagkabangon mo, huwag ka agad dumekta tayo. Kailangan mo, Pag kailangan kumikirot, mo muna pag kumikirot, paro kirot. Kasi madaming types ng kirot eh. ano ba mga types ng kirot? Yung lang, parang pulso lang, ano lang. Oh, yung Parang ganon, yung ganon lang. Anong gagawin doon? Hayaan mo lang. Huwag mo pansinin, mawawala din yun. Uy, thank you, okay. Alam ko na gagawin ko. Salamat. Papas mo yan, ha? Malaking tulong ka daw, Mr. Rocky. Nabago mo daw yung buhay ng likod niya. Sulit yung bayad nyo dito, guys. Magpa-consult na kayo sa physical therapy. Advice nga kaya daw. Okay, recap tayo. Pag kumikirot, hayaan nyo lang. Ano lang, pag kumikirot. Grabe yung physical therapist natin dito, mga fans. Ayun ba yung nagkakrak ng buto? Yung sa mga TikTok? Parte ng physical therapy yun. Parte. Anatomy? Anatomy siya, no? Oo, anatomy siya. Bilang physical therapist, ano masasabi mo sa mga lalaki, yung mga taong maliit yung height, tapos gusto tumangkad? Paano bang gagawin nila? Tama. Ano ba gagawin nila? Inom sila ng gamot. Yung Gloxy. Yun. Inumin nila yun. Ang physical therapist. Gloxy daw. Inaano sa Goxy. Hindi mo naman kailangan maging physical therapist para magsabi ng gano'n eh. Gloxy. Kumain sila ng itlog tsaka pata ng ito. Anong itlog? Boiled egg tsaka mga fries, gano'n. Boiled egg. Bakit? Ano bang nutrients ang kailangan sa pagpapatangkad? Ano ba, meron bang yung itlog na ito? Ano ba yung nakikita sa itlog na nakakapagpatangkad? Bakit mo nasabing boiled egg? Bakit boiled? May pinagkaiba ba? Pwede bang Basta fried? nabasa ko lang kailangan din yung need kainin para mag-gain ka ng onting weight, ng height. Magpa-consult na kayo dito. Marami. Tuon pagbayad. Nabasa ko lang yun eh. Ilang itlog ba para magkaroon ako ng 1 inch? Oo. Mga 5 siguro. Puro puti lang ha. Huwag yung dilaw. Thank you, salamat. Magpapakonsulta ka sa doktor. Mga 5 po siguro. Magpapakonsult ka. Nabasa ko lang eh. Sagot sa'yo, nabasa ko lang eh. Kung ako kliyente, mag-google na lang ako. Tayong yan. Totoo yun. Kailangan ng itlog talaga. Ito, yung sabi natin ng mga mahilig mag-basketball dyan, yung sinasabi nilang na ACL, may pag-asa pa ba sila makapaglaro ng tulad ng normal o tapos na yung karera mo? Pag Makakabalik ka, pero kailangan mo talaga ng proper na exercise. Kasi, naputol kasi yan eh. Ligaments naputol sa'yo dyan. Kailangan ba ng yan, opera ba o hilot lang o itlog lang?
Ay, ano niyan, talagang basic exercise lang. Mga activities lang. Like, konting lakad, ganun. Mga, Konting, stretch mo lang din yung buto-buto mo kasi konting bip-bip para lang. at least meron kang ginagawa. Pero yung iba naman kasi hindi na nila tinutuloy yung ano nila, paglalaro ng basketball pag may ACL sila. Pero kayang Nag- ibalik yun, pero matagal nga lang. Kasi may ano Nag-check na, lang ba? may, Matagal kasi may yung trauma ano, na ano. gumaling yung isip. Oo. Nasa kanila na kasi yan kung babalik sila sa paglalaro eh, hindi. Ikaw ba, Mr. Pero kaya Rakin, ano ka ba? Nakaranas ka ba ng parang mga physical injuries, ganyan? ano lang, madalas lang lagi tapilok tsaka ano, pulikat, yun lang. Yan. Anong ginagawa mo naman bilang isang physical therapy student? Ano yung ginagawa mo pag natapilok ka o ganyan mga minor injuries? Ano yung dapat Kasi mong marami gawin? ang nanonood natin na nakaka-experience ng ganun eh. Mm, Kailangan malaman nila sa therapy student kung anong gagawin. tama. Mali kasi yung ano eh, yung ginagawa nila na inigpitan pa nila lalo yung sapatos nila pag natatapilok sila. Kailangan mo ba rin agad yung sapatos mo tapos anuhan mo agad ng Mm. yelo para hindi lumaki yung maga mo. Kasi pag Mm. namaga lalo yan, mahirapan ka maglakad. Kaya dapat pag natapilok, tigil laro na, ano? Tigil laro mo na yun. Kasi baka lumala pa yung ano mo eh, yung injury mo eh. O yung mga Bakit palong-palo ano dyan, pag ha? sabi mo sa ganun? Bakit sila Kobe Bryant, ganun, eh, kaya naman nila maglaro kahit natatapilok, nababalian. Nasa kanila yung Tsaka disiplina bayad, nila tsaka yun. bayad sila eh. Million bayad sa kanila eh. Kahit ako na matapilok, babayaran ako million, lalaro din ako. Pag kaya pa naman nila ilaro, edi ilaro nila. Pero pag hindi na kaya nung katawan talaga. Oo. Lalo na pag sobrang severe na yung ano, yung tapilok talaga. Yung naputulan ka na ng ano, ng, Ah, ng Tsaka lalo na, laro-laro lang naman, bakit ka pipilit na maglaro through injury, di ba? mm. pahinga mo na agad yun para hindi talaga lumala yung tapilok mo. Sige, ito, Rocky. Kung sabi natin, gumraduate ka na bilang physical therapist, paano ka makakuha ng oportunidad makapag-abroad? Ano yung kailangan mong gawin proseso? Kasi marami rin gusto mag-abroad eh. Pero kasi sabi nila, kailangan mo daw talagang i-train muna yun sa ibang bansa eh. Paano ka Parang meron makakuha silang, ng... parang meron silang school about ganun na kailangan mong palawakin lalo yung knowledge mo about physical therapy. Mga ano lang naman, parang 1 to 2 to 3 years ata daw sabi. Saan ka pupunta para makakuha ka ng ganong education? Ayun yung nakalimutan ko. Pero madami daw nag-offer nun sa ibang bansa. Mga, kung like yung mga talagang Internship ba yan? kailangan. Hindi naman. Parang med school talaga sa ibang bansa. Kailangan mo Okay. para dun mahasa lalo yung pagiging physical therapy. Kasi hindi naman lagi. Ang physical therapist ba, ano ba yan? Doctorate ba kailangan dyan? O master lang? Master lang. Okay. Okay, mga fans. Nag-break lang kami, syempre, umihi, ganyan. Tapos uminom ng tubig. Ngayon, babalik tayo kay Mr. Rocky, ang ating guest. So, Mr. Rocky, di ba, college student ka pa lang? Mr. Rocky, Ay, oh, parang lulutang-lutang ka naman, Mr. Rocky. mahina yung mic ko ata eh. Hindi, sakto Hindi, lang. ito, Mr. Rocky. Anong diferensya para sa ng high school at college? Eh, sobrang laki eh, kasi nasanay ka na puro ano lang eh. Libro, sulat, ganyan. Pag college kasi parang di mo na kailangan ng magsulat-sulat eh. Kailangan mo lang tandaan yung ano eh. Tsaka madami na din tayong mga ano, Ganyan, mga PDF file na ganyan yun. ang mga tamad, hindi ano. Ganyan ang palusot ng mga tamad. Linya ng mga tamad yan eh. Hindi mo na Oo, kailangan isulat. minado tandaan ako, mo. di ako nagdadalo nito. Mr. Rocky. Di ako- Kaya pala, Nag-aaral ka. kaya pala walang maalala kanina.
Kaya pala walang maalala kanina. Hindi mo pala sinulat eh. Bibili ka ng 10 notebook, tas walang laman yung notebook mo. Kaya para puro malalim yung sagot mo, Mr. Rocky. Hindi ka pala nagsusulat. Hindi rin ako nagdadala ng libro eh. Gago. Para magaan yung bag ko. Ngayon, ganun pa din eh. Magaan rin yung utak mo. Magaan na bag, magaan na utak. Tututunan naman kahit papaano. Pero Pero Mr. Rocky, yung mga tanong natin sa... Ang tanong namin sa tungkol sa pagiging physical therapist, halos wala kang masagot. wala eh. Bakasyon pa eh, kaya wala pa sa wisyo eh. Ito, ano masasabi mo sa mga estudyanteng high school pa lang tapos naisipan ng wag magkolehiyo? Bakit ka, ano ba yung, ikaw ano ba, nakaranas ka ba ng ganun yung parang ayaw mo na magkolehiyo? Kung ikaw hindi ka nakaranas sa ganun, ano yung nagpapatakbo sa'yo para ipagpatuloy yung kurso na gusto mo? Siyempre, unang-una pamilya ko. Naging supportive sila kahit nag-ship ako ng course. Tsaka madami din talaga akong gustong tulungan tao. Sino po ba yun, Mr. Rocky? Hindi na natin babanggitin yan. Yung mga nurse. yung Kahit maraming silang madami para tulungan. yung maraming nurse dito. Ano? Yung maraming nurse. Yung mga nurse, tulungan na natin yun. Sige, Mr. Rocky, ngayon, tatanungin kita. May girlfriend ka na ba ngayong college o wala? Ay, wala na eh. Kaka-break lang namin eh. Oo. Ay, no. Ganyan, pag ganyan, broken hearted, nagagamot ba yan ng physical therapy? Sarili mo lang gagamot dito. Itlog lang daw. tatlong Hindi mo na kailangan ng physical therapy dito. tatlong pula, no? Tatlong pula. Sa umaga. Ito, Mr. Rocky, kasi ang nangyayari kasi sa mga kabataan natin ngayon, uso na ang alak talaga, sobra. Ngayon, may masamang epekto ba sa katawan natin yan sa knowledge mo sa pagiging physical therapist? Wala naman. Wala namang ano yun. Ako, umiinom ako, pero di naman ako na ano dyan. Nagsasabok ka nga. Basta ano lang, drink responsibly lang. Hindi ka naman umiinom, Rocky. Siya mo tinitira mo eh. Drink responsibly lang. Sabi ni Rocky, ako nagsasabok ko eh. Okay lang eh. Hit it responsibly daw, mga fans. Hindi, totoo yung sinabi niya. Kaso broken hearted sila. Yung ano ba, mahirap ba pag magrelasyon pag bilang PT student? Di naman kung kaya mong ma-manage. Management lang talaga, ano? Management lang naman talaga. Pero pag pareho na nahirapan, edi kailangan mo na mag-let go sa isa. Wala. Mr. Rocky, puro ganyan iniisip mo eh. Yung pagiging heartbroken mo ngayon, Mr. Rocky, ano bang epekto ngayon sa may epekto ba sa pag-aaral mo yan? Naapektuhan ka pa pag nag-aaral ka, nagre-review ka? Hindi, kasi mapag-focus ako ng maayos sa school eh. Kasi wala akong ibang isipin kundi school lang. Para mag-focus na ako lagi sa school. Ikaw, Mr. Palos, may tanong ka ba? Meron. Ano bang mapapayo mo sa mga, paano maging isang magaling na physical therapist? Ano ba yung mga dapat gawin? Hindi ka lang lagi. Hindi, ano yung, labas sa schoolan, ano yung mga pwede mong gawin na activities, yung related sa physical therapy? Exercise, mag-sports, ganyan. Huwag kang tamaring maglakad kasi nakakatulong din yan. Magbabasketball. Magbubuhat ka lang, magbabasketball, gagaling ka na sa magiging therapist. Ayos ah.
Kuha rin kayo ng outside activities. Huwag Siyempre puro kayo dapat bahay. dapat yung parang sagot yung magbabasa ka ng libro tungkol dito. Sabi maglakad lang ng inang Huwag kayo magbasa ng libro. ganun ba? Pag kayo magbasa ng libro, Maglalakad, makatuto kayo. maglalakad ka lang magiging Huwag kayo magaling ka lalo. mag-therapist. Oo. Malalaman mo namang gamot, no? Pag naglakad ka. Oo. Pag nag-basketball ka, no, malalaman mo yung sagot sa universe. Gawa tayo ng mga outside activities. Outside activities. Tulad ng Mr. Rocky. Basketball, ganyan. Mga sports. Sports. Maglakad-lakad ka everyday. Ako lagi ako nagba-basketball, hindi naman ako naging therapist. Ba't ganun? Oo, di ba? Hindi ganun yung Mr. Rocky. Ano ba yun? Ginawa. Yung sagot mo pa. Yung sagot mo, ano yun eh. Daan yun pa patungong tampay eh. Hindi yung ganun. Patungong Hindi. physical Di ba dapat therapy. ganun? Mag-review ka na lang pag uwi mo, ganun. Yan, mga ganyan. Wala ka bang marerecommend ng mga librong nakakatulong para mas lalo kang mahusay, mahasa? Hindi nga daw nagbabasa. Hindi nga nagsusunod. Babasa niya nagsusulat eh. Kakaiba rin yung nakuha nating therapist eh. Reverse psychologist din eh. Di ba? Basta. Mahirap mag-isip. Meron ka bang mga taong yung iniidolo, parang syempre pag ikaw basketballista ka, idol mo si Kobe. Sa pagiging therapist ba, meron kang kakilalang Meron. sino? Yung prof ko, si Sir A. Sir A. Ba't si Sir A? Sobrang galing ni Sir A magturo. Sa paano Tsaka, paraan? Paano yung example? binibigyan niya kami lagi ng ng problema. Tapos, Hindi, pero pag gumagawa naman kami ng activity, like, kailangan namin talaga ng pasyente. Nagpo-provide siya agad ng mga higher student. Mga 4th year, ganun, 3rd year. Binibigyan niya kami ng pasyente. Tapos, try niyang pasyente o patients? Pasyente ba as tao, ganun? Oo, as in tao. Kasi, lalo na pag may kayo, activity. Di ka lang pwede mag-base sa nakikita. May kailangan mo talagang gawin siya sa tao din talaga. Yung mga kaklase mo naman dyan, parang maganda ba yung environment dyan sa Fatima? Parang nagtutulungan ba kayo? Nagkatutulungan naman kami. Yung school lang talaga dito tumutulong sa amin. Ay, naku. Kasi masyado silang direkta. Yari yan, Tsaka Fatima. sila. Madami na din nagre-reklamo sa kanila. Sa totoo lang. Lagi silang late nag-a-announce. Tsaka kapag bayaran, doon mo lang mararamdaman yung school namin. Lalo na pag enrollment, doon mo lang sila mararamdaman eh. Sa kita lang, no? Tsaka sila madami na din nagreklamo. Tsaka marami din lumilipat ng ibang school. Dahil din sa sistema nila. So, kayo, Mr. Rocky, may ginagawa ba kayong paraan para mapabuti yung school nyo? Siyempre, dapat may action kayo dyan. Ano ba mga action ginagawa nyo? Hindi kasi ako nakikisali sa ganun eh. Basta kung ano na lang yung resulta, yun na lang. Oo, parang makagraduate lang, no? Graduate lang. Pero Mr. Rocky, sa nakikita namin, sa naririnig namin, napakatalino mo naman, hindi ka nagna-notes. Anong klaseng pag-aaral ginagawa mo? Hindi ka nagna-notes, hindi ka nagbabasa. Nagbabasa naman na konti nga lang. Mga 7 may words quiz lang. kami kinabukasan, ganun. Limitado lang siya. Akala ko magre-review.
4 minutes basa. 26 Hindi. minutes ML. Ano ba mga technique mo, Mr. Rocky, sa pag-aaral? Halimbawa may exam ka, paano ka nagpe-prepare para sa exam? Oo. Yung Ginagawa ko ano, kasi, naglalaan muna ako ng time para sa ibang gawain. Tsaka na ako magre-review ML muna. pag kulang na ako sa oras. Para hindi ko nakakalimutan yung mga nababasa ko ganun. Napakabuti mong estudyante, Mr. Rocky. Saludo kami sa iyo. Kasi ganun kasi yung paniniwala ko sa Crunch time, sarili ko. gago. Diba? Sana tularan ka ng maraming estudyante, Mr. Rocky. Ang galing mo. Hindi, ganun talaga ako. Tsaka lang ako magre-review pag naubusan ako ng oras. Para mas hindi ko nakakalimutan yung nababasa ko. O, ayan guys huwag kayong mag-review agad. Pagpaubos na, doon kayo mag-review. Ganun lang yung sa akin. Pero pag alam ko walang gagawin kasi parang kabubuan yung ginagawa ko. Pero ganun talaga yung ginagawa ko. Usapan natin. Yung Mr. Rocky katamaran. Hindi. Wag natin husgahan. Tanungin mo natin, anong naging resulta nung technique mo? Like, pumasa ka ba? Tumaas ba yung grade mo? Kung maganda naman, bakit hindi? Di ba? Maganda naman siya, pero parang ano lang. Kukulangin ka din talaga sa time. Kasi nalaan mo na yung time mo sa ibang bagay. mental challenge din eh. Gagawa mo, pag kunyari, papasok na ako, tas kinabukasan meron akong quiz. Sa school ko na i-review yun, hindi na sa bahay. Papahinga ko na lang yun. Tama. Pahinga ko na araw para bukas may lakas ulit. Ayos. Ayos yun, Mr. Rocky. Sana mapanood to ng maraming physical therapy student para gayahin. Maglaan muna ng oras sa ibang para pagka Ibang kulang na bagay. yung oras, hindi mo makakalimutan. Ang disadvantage lang po ng ginagawa ni Rocky mo, kulangan talaga kayo sa oras. Yun yung resulta. Yung resulta lang. Sakit siyang namumulikat. Aray. Namumulikat na yung tiyan. Aray ko. Yan, napakabuting estudyante talaga ni Mr. Rocky. Saludo kami sa'yo, saludo. Sana wag mapanood ng magulang mo, Mr. Rocky. Baka hindi ka na nila supportan sa orso mo. Imbis sa physical therapy sa buti mo, Rocky, baka mapasundalo ka na namin. Baka nasa Abu Sayyaf ka na. Aray. Kaya Mr. Aplos, Palos, may ano ka pa? Tanong ka pa? Wala. Mag-ano muna tayo. 1 minute break. Okay guys, nag-break. Kumain lang kami saglit. Nakakagutom kasi. Okay, ito may katanungan ulit tayo sa guest natin na si Mr. Rocky, na physical therapist. Mr. Rocky, sangkop ka ba sa mga outside, mga ano bang tawag dito? Yung mga varsity, ganyan. Mahina po mic niya, Mr. Rocky. Mahina. Na ulit yung tanong? Sangkop ba kayo sa sa mga varsity, ganyan? May extracurricular activity ba kayong ginagawa bukod sa school? Madami naman. Kwento mo nga isa-isa. Talaga. Yung ano lang, memorable lang kasi sa akin, nung intrams lang yun. Yung iba kasi hindi ko na binigyan ng halaga eh. Yun lang intrams eh. Intrams na talaga utak na ito. Kanina ba? Intrams lang nasa utak ko eh.
Kahit next year pa yun. Intrams. Masaya naman talaga yung intrams. Ano bang nangyari nung intrams, Mr. Rocky? Hindi ko pa nakakwento eh. Bakit memorable sa'yo? Kasi yung pinakaunang ko yung trams, lahat ng school ko. Pinakauna yung, ayun. Dapat ano pa nung IT pa ako, kaso, ano na lang sila, namili na lang sila ng player. Hindi kasi siya like, para sa lahat. Pili lang talaga yung mga kalaro. Anong laro ba yan? Mm, Volleyball ba yan? Volleyball ako, volleyball. Yun lang. volleyball. Sa tingin mo Usapang ba, volleyball muna tayo. hindi, sa tingin mo ba itong mga nagpipiti, dapat ba sila maghikayat na maglaro ng mga sports, ganyan? Hindi lang puro aral, tama ba? Oo naman. Maglaro-laro sila ng sports. Ikayat ni Rocky, huwag na kayo mag-aral, maglaro na lang kayo ng sport. Maglaro lang kayo ng sports. Yan. Huwag nga kayo mag-aral. Eto, Mr. Rocky, usapang volleyball tayo. Di ba sabi mo, naglalaro ka ng volleyball? Anong posisyon mo sa volleyball? Opposite hitter. Ano yun? Ano yun? Yan siya yung nasa right side siya. Right, ano ka, kumbaga sa right wing ka. Mm. Anong tawag? Opposite hitter? Opposite hitter ba? Oo, Opposite daw. hitter. Bakit opposite hitter? Oo nga daw, tangina mo. Eto, kung kukumpara mo yun sa mga ibang posisyon, ano ang halaga ng opposite hitter? Pare-pareho lang naman sila eh. Lahat naman sila mahalaga eh. Basta ginagawa mo yung position mo. Yun. Okay, Nahalata na yung Rocky ah. sa pamamagitan ng volleyball, may mga napupulot ka bang leksyon na na-apply mo sa buhay? Tsaka lalo na sa pagiging physical therapist mo? Tama. Wala naman. Nalaro lang talaga ako. Hindi ko na ina-apply yung pagiging physical therapy ko dyan. Basta maglaro lang ako. Hindi Okay na ako hindi naman diyan i-apply mo yung volleyball sa pagiging physical therapist, vice versa kasi yung tanong. Like tulad ng pakikisama, ganun, leadership. Wala ka talagang napulot kahit ano. Wala talaga ako napulot. Basta, Okay, thank you po. Ikaw naman, Mr. Osanday, ano bang tanong mo? matawag sa kanya. Ay, Mr. Osanday. Okay, 1 minute break po. Okay, Okay, guys. Rocky. Balik na kami. Tapos na ang break. Balik na kami. Yosi muna. Ako to si Palos, Oo. kasama si Mr. Sunday, tsaka si ating guest na physical therapist, si Mr. Rocky. Yun, nadali mo. Ngayon, Mr. Rocky, tatanungin ulit kita, handa ka na ba? Sige, ready na. Sigurado ka? Oo. Okay. Ngayon, Mr. Rocky, ilang taong ka na sa pagiging physical therapist na student? Magdadalawang taon na. Sa 2 taong mong yun, Rocky, may ano ka ba, doubt ka ba o iniisip ka ba na, ay sayang, dapat nag-ibang course na lang ulit ako? Wala. Wala akong iniisip na gano'n. Ito, anong Masaya siya opinion mo? talaga actually. Masaya siya. Sige, ituloy mo. Masaya talaga siya. Yun lang. Yun lang. Mr. Rocky, kala ko magtatanong ka sa amin. Wait lang. Sige, ito Mr. Rocky. Anong opinion mo sa mga lumalangoy sa baha nung nagkaroon ng bagyo? Ako masama yun. Kasi ano yun eh. Halo-halo na yung mga chemical dun. Mali yung ginagawa nila. Mali yun. Ano? Mali yun. Okay, maligo sa bahay guys. Maligo kayo sa bahay nyo. Makasalanan ba yun? Makasalanan. Kasalanan yun. Kaya maligo sa bahay. Pero kung rescuer ka naman, okay lang yun.
Okay lang. Okay. Hindi sila nakakasakit ang guy pag rescuer sila, no? Ang Immune, galing mo talaga, Mr. Rocky. immune, immune yun, immune. Ako naman magtatanong sa inyo. Hindi nyo Restrado. ba ako tinatanong? Restrado. Ako naman magtatanong sa inyo, guys. Mr. Rocky. Ano bang tatanong mo? Anong opinion nyo about depression? Depression. Para sa akin, ang depression hindi totoo. Tama. Kaartehan lang yan. Hindi ka artehan yan. Pero, kung maniniwala ka sa depression, magkakaroon ka. Kaya, kahit sabihin mo totoo yung depression, dapat sinasabi mo sa utak mo, hindi totoo ang depression para hindi ka magkaroon. Tama. Kasi, Parang ano lang yan eh. Parang pag- multo lang yan eh. Pagka ang tao, nasa tao yan eh. Pagka ikaw, naniniwala ka sa multo, matatakot ka sa multo. Pero kung hindi ka naniniwala sa multo, kahit anong mangyari, hindi ka matatakot sa multo. Kasi hindi naman totoo sa'yo yun eh. Ganun dapat ang Oo. pagtrato sa depression. Paano yung mga nagpapakamatay sa depression? Ayan kasi yung problema, kinukonsente kasi ng tao. Para kasing pag may depression ka, kukonsente ng tao, oy may depression ka. Ngayon, yung taong yun, yung may depression, isipin niya, oo may depression ako, may mali sa akin. Tapos ngayon, iniisip parang niya, sinasabi lang. iniisip niya ngayon, di na ako maayos, lagi na lang ako ganito. Lagi na lang niya kinakawawa yung sarili niya. Tapos dadating sa punto lalala, tapos magpapakamatay siya. Eh kung nung una pa lang, lahat ng tao sinabi, uy, wala naman depression, nagiginarte ka lang eh. Isipin nun, ay, naginarte lang pala ako, ayusin ko na nga buhay ko. Ay, di maayos na sana yung buhay niya, di ba? So, yun lang pala ako sa depression. Kamusta naman yung mga buhay-buhay nyo ngayon? Alam Wala. ko, graduate na kayong dalawa eh. Life is good. Ayan, magandang topic. Life is good. Ato, marami kasing expectations eh. Bilang estudyante, nung nag-aaral ka pa nung college, marami expectations. Alam mo na kasi yung karir mo, tulad ikaw, PT, magtatrabaho ka sa ibang bansa. Pero pag gumraduate ka ng kolehiyo, doon mo mararanasan yung totoong hirap sa pag-apply, totoong hirap sa yung mga expectations mo, yan. Hindi lahat yan mamimit. Tapos makakaranas ka ng parang ng block sa buhay mo yan. Diyan mo maranasan yung sinasabi ng depression, pero kailangan mo lang talaga consistent yung kayod mo talaga, paulit-ulit lang kahit anong mangyari. Kailangan mo tatagan. Kahit anong sabihin nila yung marami magdududa, ganyan, pero kailangan pag alam mo talaga yung gusto mo, gagawin mo yung gusto mo. Araw-araw kahit nakakatamad, kahit tuloy-tuloy mo gagawin yun. Ikaw naman, Miss. Ano pangalan na ito? Si Mr. O Sunday. Yan, si Ang Mr. importante, Sunday. pag nagtatrabaho ka, resilience o kaya willpower kung tawagin. Yan lang. Lang, Ang willpower na naman yun, puta pang anime. power naman parang ko na yan nung napanood ko yan nung nakarang podcast niya. Willpower na naman. Nanonood. Fan ka rin pala namin, Mr. Rocky. No? Kaya ako Meron nag-guest na. dito eh. May guest na rin tayo din, nanonood din. Shoutout natin di pa natin alam yung alias niya eh. Pero sa next podcast, meron tayo, ano naman siya? Civil engineer ba? Yan ang pag-uusapan natin topic. Next episode. Parang kasama pa siya sa bahay. Hindi gago. Nagtanong. Civil. Okay, may mga tanong ka pa ba, Mr. Rocky? Wala na. Okay na ako. Depression. Ayun lang, depression na pa. Wala. Lang eh. Di ako ngayon eh. Makapag-isip masyado eh. Kailan ba yung mga time na nag-iisip ka ng marami? Parang wala ka naman time na nag-iisip masyado. Wala ka sa wisyo ngayon eh. Wisyo. Umasa ka lagi sa Wala ka sa wisyo. wisyo eh. Okay, sige. Ito. Teka, isip B. ko lang. Trending topics. Ano ba meron sa internet? Hindi, Mr. Rocky, ano mo sasabi mo sa mga tao nagbibisyo? Oo nga. Nagbibisyo. Bibisyo?
Oo. Tuloy lang nila yan. Hanggang di sila nahuhuli. Pero ang bisyo kasi ano yan eh, lumalabas yan pag ano ka na, pag problemado ka na. Pag high school, grade school ka pa lang, wala pa masyadong problema. Pero pag nagkaroon ka na ng high school ka na nagkakabisyo. Huwag ka lang papahuli, yun na yun. Huwag ka lang papahuli, no? Huwag ka papahuli. Nahuli ka na ba? Nahuhuli. Di ako kasi nagbibisyo eh. Sama magbisyo. Ilang minutes pa ba? Mga sagutan mo ngayon sa interview natin. Parang Ilang lulong ka na minutes sa pa ba video. yung... Ay, sorry. Parang lagi kang nakabisyo eh. Yung mga sagot mo, Rocky, parang wala sa ayos talaga eh. Ay, wala talaga sa wisyo eh. Naantok pa ako. Pero Mr. Rocky, dahil ito, na-invite ka namin sa aming podcast. Ano bang mga masasabi mo sa mga tanong namin? Aray, sakit ng puso ko. Ano siya? Maganda. Okay. Maganda mga Maganda. tanong. Maganda nga eh. Maganda nga yung podcast ko yun. Asa talaga yung utak ko. Wala nang iasa. Tapon mo na din yan. Asa talaga. Benta mo na Aray, sa Lazada. Wala akong masagot. Benta mo 5 piso, baka may bumili. Wala din ako nasasagot. Ano ba masasabi mo sa mga teacher dyan na pasarap buhay yung mga ayaw magturo? Yan, yung mga kapal mukha ng mga yan eh. Sige, Binabayaran kayo benta para mo. magturo. Ayaw nyo magturo. Hindi nyo i-share yung knowledge nyo. Madadamot kayo. Kwento mo Paano naman, na kwento. magtuturo? Ano bang nangyari? Ano ba Hindi nangyari? ka naman natanong eh. Hindi ka naman pumapasok eh. Paano ka matuturuan? Mapasok ako, di lang halata. Siguro si Rocky sa katapusan ng pasok. Hindi ako tinuruan ni Mama. Hindi naman pala siya pumupunta ng classroom. Alam mo matuturuan, hindi ka naman pumupunta. Kuha baon, diretso computer shop, tapos sabay reklamo. Hindi ako tinuturuan. Hindi ko maalala tinuruan ako ah. Putang hindi ka naman pumasok eh. Nagtaka pa eh. Bakit gano'n ang sistema mo, Mr. Rocky? Pumasok naman ako. Di lang talaga halata na pumapasok. Pumasok yan si Rocky. Si Rocky boy. Pasok ako. Ito ba, ano bang pananaw mo sa tingin mo ba totoo yung kasabihan na dapat itrato mo yung CEO katulad ng pagtrato mo sa janitor? Baliktad yan. Oo. Pwede na, vice versa. Bakit naman? Okay. Pareho lang naman kayo nagtatrabaho eh. Pareho lang din kayong kumikita ng pera eh. Tama. Dapat respetuhin mo yung mga tao sa paligid mo. Kung mataas man yung estado nila sa buhay. Kahit mababa, Kahit mababa, respetuhin mo pa din sila. Gaanap buhay sila na maayos. Sige, anong masasabi mo sa mga taong bastos sa mga sa mga mararangal na trabaho? Anong mensahe mo, Mr. Rocky? At sila yung yung mga nahinuhuli. Tapos masyado tingin nila sa sarili. Mga nagsasyabu, okay lang yan. Dapat Kaya ulihin mo. dapat yung nahuli. Tapos tingin nyo sa sarili nyo. Naging mahirap din naman kayo. Kaya po kaya, Mr. Rocky. Bakit ulihin? Anong batas ba na? Anong batas ba nila? Naalot yan sa lipunan. Kaya umihirap yung Pilipinas dahil sa kanila. Mr. Rocky, nag-isip ko pag sumasagot. Parang hindi eh. Parang hindi eh. Mga boyset yan, boyset. Humirap ang Pilipinas. Hindi ba dahil sa pangangarakot?
Yung mga nang kurakot, okay lang yan. Kakarmain yung mga yan. Ay, salamat, Mr. Kurakot Rocky. na kayo ng mga kurakot hanggang sa mahuli kayo. Buisit kayo. Bakit ganun, Rocky? Bakit ganun yung mga sagot mo dito, Mr. Rocky? Parang ang labo. Kailangan sumagot ng ganun para Yun ang katotohanan eh. No? Oo. Mm. Dito na yan, alam mo Ayun. naman, tong podcast na to kasi, puro katotohanan. Wala tong filter. Atong filter. Di bali lang mabash basta lumabas ang katotohanan. Yun. Ang pinaglalaban natin dito, the truth. The truth Siyempre, shall set you pag free. nagsasabit ko ng totoo, marami tayong magiging kaaway kasi the truth hurts. Tama. The truth hurts. Justice prevails. Mm. tama. Oh, Mr. Rocky, ano pa mga tanong mo sa amin? Baka may tanong ka pa. Ito, Mr. Rocky, anong masasabi mo sa traffic sa Pilipinas? Traffic. Magbawas kasi kayo ng kotse. Dami nyo bumili ng kotse. Yun nga eh, no? Parang may kilala ako isa dyan eh. Daming kotse eh. May sports Daming car. kotse. Sino kaya yon? Kayo dumaan ng EDSA. Sa traffic lalo eh. Sino bang may kasalanan? Pinaka- Sino bang may kasalanan? Yung gumawa ng kalsada. Di nilaki yan eh. Ang ilang lang yun eh. May punto. Lalo na ang daming bus sa Pilipinas. Ikaw, bilang isang physical therapist, paano mo maayos yung traffic? Hindi ko naayusin yan. Wala nang tulong yung physical therapist ko dyan. Meron din. Wala. Payuhan mo na wala maglakad. Maglakad sila. Imbis na mag-drive, maglakad. kahit sa pagiging physical therapist, wala nang ang tulong. Papaayos mo pa yung traffic. Kaya mga yan, bayaan mo sila. Okay, Mr. Palos. May ano ka pa, katanungan ka pa? Nag-iisip pa. Nag-iisip ka pa? Ito, Mr. Rocky, kasi ang nagiging problema ng mga Pilipino, meron tayong tinatawag na consumer's mindset. Bili tayo ng bili. Hindi natin iniisip kung paano natin papalaguin yung pera. Ano masasabi mo doon bilang physical therapist? Bili lang sila para kumita yung mga nagbebenta. Yun, Tama yun. lista, tama. Tama, ang galing na sagot mo. Alam mo, Mr. Rocky, sa tagal ng interview natin ngayon, yun lang yung pinakamatinong sagot na narinig ko sa'yo. Totoo yun. Kailangan kumita rin mga nagbebenta na yan. Ikaw, Mr. Rocky, hindi mo ba naisip na pag hindi ka naging successful as physical therapist, mag-business ka? Oo, magbi-business ako. Kung sakaling magbe-business ka, anong business ang gagawin mo at bakit? Clinic. Hindi ka nga successful as physical therapist eh. Tatayo pa din ako. Pero mag-hire ako ng Bukod doon, lisensyado. physical therapist bukod doon. Ano yung alternate mong solution? Tindahan. Tindahan. Bakit tindahan? Anong tindahan yan? Tindahan ng ano? Ano tinitinda mo? Sari-sari store. Layo. Pwede. Bakit sari-sari store? Asahan mo ilalagay? Doon sa mataong lugar, syempre. Yeah. Kaya, sari-sari store. Mataas din sila kumita kasi. Kahit pa paano may kinikita sila. Okay, good plan. From clinic to sari-sari store. Ang lapit. Pero clinic talaga gusto ko. Ito, Mr. Rocky, dadive tayo ngayon sa personal life mo. Mahilig ka ba sa mga pets, sa mga hayop? Walang aso,
Aso, mahilig Pusa. ako sa aso. Mahilig ka sa aso. Bakit? Wala. Gusto ko lang ng aso. Ang aso. Nakatikim ka na ba ng aso, Mr. Rocky? Di pa, kadiri. Hindi pa. Kadiri naman yun. Ano bang favorite mong aso? Ano? Corgi tsaka Golden Retriever. Bakit corgi? Ano kasi, mahilig ako sa mabalbon tsaka maliit lang na mga aso. Hmm. Bakit Golden Retriever? Ang laki-laki nun. Mabalbon siya eh. Mahilig ako sa mabalbon eh. Tapos, pag nagkaaso ka, anong gagawin mo? Lagaan ko, syempre. Yun. Ano yung mga steps? Paano mo siya aalagaan? Ano yung mga dapat kailangan gawin pag nag-aalaga ng aso? Kainin mo lang lagi. Yun lang. Par- Parang bawal ka mag-alaga ng aso, Mr. Rocky. Anong sagot yun? Sila, okay lang naman yun. Basta Paano, malusog sabihin sila, natin, okay na yun. paano pag yung aso mo, may rabies, tas nakagat ka? Anong gagawin mo sa aso mo? Ano? Itatali ko muna yun. Tapos pupunta ako ng ospital. Itatali mo, okay? Kala ko tatali mo sa poste. Wag, ganoon. Pwede kukulong lang mga ganun. Huwag natin tali sa poste, masama yun. Tapos sabi sa ng doktor, kailangan ng mamamatay na yung aso mo kasi na-rabies nga. Anong gagawin mo? Magano na ako agad, maghanap na ako agad ng libreng pwedeng pagbukayan. Hindi mo na, hindi mo na mapapagaling yung rabies mo sa'yo. Yung kinagat ka. Ano? Hindi ka na magpapagalit. Hindi ka na magpapagamot. Pagumot muna ako. Tsaka ako maghanap ng pwedeng paglibingan. Okay. Okay, Mr. Rocky, okay. Hindi, sige, sabihin natin mahilig ka sa aso, Mr. Rocky. Marunong ka ba mag-train ng aso? Mag? Train? Train? Train! Train. Hindi. Sagal Ano? na ako ng tawag ang tawag. Kaya 1 minute break kasi check lang natin yung ilang minutes pa left. Okay, Mr. Rocky. Magagamit mo ba yung pagiging physical therapist mo sa pagpaalaga ng mga aso? Oo, magagamit ko yan. Sabihin mo kung bakit. Parang tao din naman yung mga aso eh. Pare-pareho lang din ang parts yan. Kaya Hmm. madali lang din ma-determine. Okay, Mr. Palos. May katanungan ka ba ba? May katalon. Mr. Rocky, anong masasabi mo sa mga physical therapists? Yung mga pag-graduate. Mabuhay sila, buti graduate na sila. At least hindi na sila mahirapan. Mabuhay sila. Buhay lang kayo hanggat sa gusto nyo. Tangin ng mensahe walang laman eh. Mabuhay. Ginawang santo eh. Buhay kayo. Pumunta walang laman eh. Yung may Wala ka eh. payuhan mo naman. Good luck na lang sa journey nyo pag Walang graduate. say-say. Okay, yun na po guys. Yun na yung mensahe ng guest natin. Salamat po. Mr. Rocky. Mabuhay daw. Mabuhay daw kayo. Walang silpilugan mo sa buk. Tang ina, nag-voice